Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tingnan nyo po yung aking bagong t-shirt na bigay ng Repsol. Kasama na po yung pangalan, no, yung tatak na Autorans dito po sa bagong t-shirt. Yan po, maraming salamat Repsol sa iyong binigay sa aming t-shirt. Sana po ay marami pang dumating. Yan, yung pangako po ni Sir Mars. Okay mga kapatid, marami po ang magbabakasyon ngayon. Marami ang uuwi ng kani-kanilang mga probinsya. Pero mga kapatid, paalaala lang po, siguraduhin nyo na ang inyong mga sasakyan ay kondisyon na kondisyon at hindi kayo ipapahamak or hindi kayo ibibitin sa inyong mga biyahe. Tulad na lamang po nitong humabol pa sa amin ngayong hapon, actually madilim na, itong isang Mitsubishi Pajero na Exceed. Ito po ay isang converted na Pajero na dating automatic na ginawang manual transmission. Ngayon, galing na po ito diyan sa bulubunduking lugar diyan sa Tanay. Ang problema, hindi niya nakinaya yung mga bundok na yan at pagdating dito sa Antipolo, yun po, nag-slide na yung kanyang clutch lining at hindi na po halos makaabante. So dahil po ang may-ari po nito ay subscriber na rin po natin, avid subscriber na rin po natin, si Ma'am Christina, ito po, dinala na po dito sa amin itong unit at upang aming gawin. Kaya lang, sarado na po tayo ngayong Wednesday, ang resume na po natin ay sa Monday. So pasensya na po kayo at naunsyami po ang inyong paglalakbay. Pero mabuti na rin po yan kesa po kayo ay inabutan doon sa highway, no? Kung halimbawa tutungo kayo ng norte, inabutan kayo diyan sa NLEX, nako, napakalaking problema po niyan. Ang naging problema niya, bumigay yung transmission, nag-stack up yung preno doon sa harap, at walang aircon, nawala yung aircon. So, ang dami nang ang problema ng sasakyan, mainit pa sa loob, kaya po talaga mag-high blood kayo. Ngayon po, ito pong Pajero na to ay kinonvert from automatic to manual transmission. Ito po ay last year lang nangyari, yung pagko-convert na yan. Kaya nga po, ang iniisip ko dito, nung i-convert to ay hindi pinalitan ito ng mga bagong clutch assembly, yung kanyang pressure plate at yung pyesa pa doon sa loob ng clutch. Kaya po nagkaroon ng ganitong problema. Anyway mga kapatid, marami po tayong mga sasakyan na luma. Marami po akong mga customers dito at mga subscribers po natin na talagang luma ang mga sasakyan. Tulad ko, meron din po akong mga lumang sasakyan. Alagaan po natin yan dahil kung ganito nga po ang mangyayari na uuwi kayo ng probinsya, magkakaroon kayo ng problema, mas malaki pa yung magagastos natin kung halimbawa diyan sa NLEX ay mag-overheat kayo, masisiraan kayo, maaaksidente pa kayo, kesa yung talagang binibigyan nyo po ng tamang atensyon ang inyong mga sasakyan. Tingnan nyo po mga kapatid, ito po yung aking Mitsubishi Space Wagon din. Ito pong Mitsubishi Space Wagon na yan, binili ko lamang po yan ng 60,000 pesos. Dahil nga po sa gustong-gusto ng aking panganay na anak, si Kuya Russell, na ito ay gamitin dahil manual transmission yan, naglalaman ng 8 katao. So ito pa mga kapatid, tingnan nyo po yan. Unti-unti, pinagaganda ko po yan, umabot na rin po ng 40,000 pesos yung gastos ko. At ngayon ay ginagastusan pa rin po ni Kuya Russell, ina-upgrade niya. Binibihisan niya, sabi nga na magmukha itong mas maganda pang sasakyan. Pero ito mga kapatid, tingnan nyo itong hawak ko. Ito ay 4 na injectors. 15,000 pesos po ang isa nito. Ito po ay injectors noong Ford Everest na nandoon, 2020 model. Bumigay na po itong mga injectors dahil na-stuck yung sasakyan ng halos 3 taon. So ngayon, bumigay na itong mga injectors, bumili po siya, 15,000 worth ang isa, 60,000 pesos. Kayang-kayang hawakan nung kaliwang kamay ko. Samantalang yung sasakyan ni Kuya Russell na Space Wagon, 60,000 pesos din po yun. So, na parang no? Kung bibili ka ngayon ng bagong sasakyan at kapag ikaw pala ay nasiraan, pwede ka nang bumili ng mga katulad nitong mga lumang sasakyan na kapaki-pakinabang pa rin at maihahatid ka paroon at parito. Mga kapatid, sa mga katulad ko na may mga lumang sasakyan, alagaan nyo lamang po ang inyong mga sasakyan upang hindi mapalaki lalo ang inyong mga gastos. Pero siyempre, hindi na kayo mapapares dito sa Ford Everest na to na injectors pa lang ay napakamamahal na. Ngayon mga kapatid, sasagutin ko lang itong mga tanong sa akin ngayon nitong si Sir Jeffrey Tubera, 874. Hindi lang niya sinabi dito kung anong sasakyan itong kanyang pinoproblema. Pero ang sabi po niya rito, Lods, magandang araw sa iyo. Sir, seek guidance lang.
regarding sa radiator fan. Nagana naman yung fan at the same time, okay naman yung fuse at relay. Napalitan ko na din yung coolant sensor pero di pa rin nagtitrigger yung auto fan niya. Okay, Sir Jeffrey Tubera, ibibigay ko po sa inyo yung mga reasons kung bakit po ganito ang nangyayari. Pwede pong yung radiator mo po ay maduming-madumi na. So dahil sa maduming-madumi na siya, naiimbak ngayon yung dumi na yon doon sa loob ng yung radiator, doon sa mga cooling pins niya. So dahil doon, mababawasan yung amount ng coolant or ng liquid na magi-stay doon sa loob ng radiator, magsisirculate doon sa cooling system mo, nababawasan yung coolant na yon. Ngayon, ang tendency noon, umiinit yung iyong radiator. Dahil dapat yung coolant na yon, pagdaan doon sa radiator, palalamigin yun nung fan mo. At dahil sa nabawasan yon, nag-iiba ngayon yung kanyang temperatura. Kasi po, meron po yung thermo switch. Dahil nga sabi mo rito, ay hindi nag-automatic trigger yung automatic fan. So, meron po kasi ang thermo switch. Yung thermo switch na yon, kapag po na-reach niya na yung temperatura, kung kailan siya gagana, mag-on yung switch na yon at iti-trigger niya yung relay para mag-on ang iyong fan blower doon sa radiator. Ngayon, dahil nga sa gumagana naman, sabi mo nga gumagana naman siya, kaya lang hindi lang siya nag-automatic kasi po posible nga po na yung laman na coolant nung radiator mo ay kakaunti na magsisirculate dun sa radiator mo. Kaya nga may blower yan para palamigin yung coolant na yon at pagpasok niya doon sa loob ng engine block mo, kasama na din doon sa cylinder head, dapat malamig yung tubig na yon. Mainit po kasi sa ibabaw galing doon sa cylinder head, papasok sa radiator, bababa dito sa may block. So habang dumadaan ngayon dito sa radiator yung tubig na yun, pinalalamig yun ng blower. So dapat pagbaba dito, malamig na yun, papasok ngayon sa engine block mo. Kaya lang kung kaunti yung coolant na yan, kaunti lang din yung magpapalamig doon sa engine mo, hindi po yun bastante. Kaya ang nangyayari, hindi na po talaga siya lumalamig. Hindi niya na nare-reach yung mababang temperatura para mag-off naman ng iyong radiator fan. Kaya ang nakikita mo lang, hindi siya nag-automatic kasi hindi nga niya nare-reach yung mababang temperatura para mag-off, para mag-trigger naman yung thermo switch. So ganun po yon, marumi ang iyong radiator fan. Ano pa po yung susunod? Pwede rin na mahina ang RPM ng iyong radiator fan. Kung mahina na yung ikot ng iyong radiator fan, siyempre kahit marami yung coolant doon sa radiator mo, mahina naman yung buga ng hangin, siyempre, ganun na naman, hindi na naman marireach yung mababang temperatura para mag-switch off ang iyong thermostat switch. Yan. So, hindi siya mag-switch off kasi mahina ang ikot, ang RPM ng iyong radiator fan. Hindi talaga niya mapapalamig yung coolant doon sa radiator at hindi siya mag-automatic. Ang kadalasan po na nagkakaroon ng problema dyan kapag humihina na yung mga ganyang klase ng radiator fan, ito po marami kaming nagawa yung mga Vios. Umiikot siya pero hindi na po sapat yung kanyang RPM na yon, yung bilis ng ikot niya para mapalamig po niya yung coolant doon sa loob ng radiator. So yun po, pwedeng mahina ang iyong radiator fan. Pwede rin na may problema ang AC system mo, yung air conditioning system. Kapag po hindi nag-automatic ang yung air conditioning system, syempre gana lang ng gana yung compressor mo. Hindi mo nakikita ngayon na nag-trip off siya or nag-automatic yung compressor. So makikita mo rin yung blower mo, gana lang ng gana. Diba? Gana lang siya ng gana, hindi siya hihinto hanggat naka-on ang iyong aircon. Kasi sabay po yan na nag-on yung dalawang blower na yan. At pwede rin naman talaga mga kapatid na ang problema mo ay sa electrical naman. Pwedeng sira ang iyong thermo switch or sira na ang iyong relay. May pagkakataon yung mga relay kapag ka umiinit na siya, ayan, hindi na siya nagsi-switch off, naka-stack up na lang yung contacts doon sa loob. Or pwede naman na hindi na nga siya gagana, mawawala na yung contacts niya. Pero Sir Jeffrey Tubera, 874, doon sa mga binanggit ko sa iyo, ang kadalasan po na madalas na nangyayari na nagiging problema, ayun nga, madumi ang inyong radiator, sira na ang inyong radiator at kailangan mo nang magpalit ng radiator. Yung mga nakiklining na radiator, yung mga noong araw, yung mga tanso, no? Yung mga tanso. Pero yung mga bagong radiators ngayon na plastic na yung ibabaw, aluminum yung fins, tapos meron na aluminum na lahat, yung pinakaibabaw ng radiator, aluminum na yung fins. Kapag po yan ay dumumi, hindi na po dyan advisable yung pinapa-cleaning kasi
Diyan po nagsisimula yung mga raming leaks, hindi na po naibabalik yun sa dati. So kapag po talaga nagkaroon ng problema ang radiator mo, palit ka na po talaga ng bago. So yun po, Sir Jeffrey, sana po nakatulong po ako sa inyo. Ito po ang ating next question na tutulungan natin si Modern PH. Ang sabi po niya, Sir, sa Mirage manual ko, hard shifting siya from first to second gear. Pero kung ipapasok yung gear ng hindi naka-high RPM, ibig sabihin hindi mabilis yung ikot ng makina, smooth siya. Yun nga lang, aantayin mo muna na magbaba ng RPM before ka mag-change gear. Pa-help naman, napalitan na yung clutch lining, ganun pa din. Mga kapatid, ito po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Sa tuwing mag-re-repair or magpapaayos kayo ng inyong clutch assembly or yung transmission nyo, dahil sa problemang mga ganito, sliding na, may problema na yung clutch, yung pressure plate, dapat po palitan nyo po lahat. Kasi po, tulad nga po nitong mga nakaraang vlogs ko, itong mga clutch assembly na yan, halos pare-parehas ang wear and tear po niyan. Ngayon, ang pinalitan mo lang po ay clutch lining at hindi mo pinalitan yung pinakamadaling masira, hindi mo pinalitan yung pinakamura na pilot bearing or kung pilot bushing man yan, iyan nga po ang magiging problema mo. Mahihirapan po yung kumambyo kapag po mabilis ang takbo or mabilis ang ikot ng makina, yung RPM. Mga kapatid, ito yung pilot bearing. Ito yung sinasabi kong pinakamaliit, pinakamura, pinakamadaling masira. Kasi po, kung hindi ka nagpalit ng pilot bearing, ang mangyayari, mag-i-stack up po itong sa gitna. Alam nyo naman po ang bearing, magkahiwalay yung ikot nito. Dapat freewheeling yung nasa gitna. Ito pong nasa paligid ito, papasok po ito doon sa flywheel. So ngayon, pag ikot ng makina mo, iikot na rin tong labas, pero yung input shaft mo, yung main drive, dapat po ay hindi umiikot. Kaya pag umiikot, yung flywheel, ayan hindi naman dadala yung daliri ko, di po ba? Ngayon, kapag po itong pilot bearing na to ay nag-stack up, ngayon sumasama ngayong umikot itong main drive na dito nakalagay yung iyong lining. Ngayon, dapat kapag po ikaw ay magkakambyo, hihiwalay ngayon yung lining doon sa flywheel. Nawawala yung pagdidikit nila, pati yung pressure plate. Kasi nga, para i-give way na makapagkambyo ka, hihinto lahat yung granahe dito sa loob ng transmission mo para makapagpasok ka ng kambyo. Ngayon, kung stack up itong pilot bearing, kahit na mag-apa ka sa clutch, kahit na humiwalay yung lining doon sa flywheel at doon sa pressure plate, hindi titigil ng ikot itong main drive mo kasama yung lining dahil nga umi-stack up yung pilot bearing. Kaya ang gagawin mo, babagalan mo muna yung RPM mo, yun nga pong iba, pag talagang laspag na to, sira na to, papatayin muna nila yung engine at saka po nila ikakambyo para lang makapasok yung gearing mo. Ang nangyari po sa'yo, Modern PH, nagpalit ka ng lining, hindi ka naman nagpalit ng pinakamurang bearing, itong ang pilot bearing. So yan, umi-stack up na po yung iyong pilot bearing. Kaya hindi ka ngayon makakambyo. Pagdating ng panahon, pag ito ay lalo pang tumindi, yung stack up nito, pag kinakambyo mo, umiingay na yan, maninira pa po yan ng synchronizer sa loob ng iyong manual transmission. So wag mo na pong hintayin yan na masira yan para sa iyong Mirage, ipagawa mo kagad, ipababa mo ulit ang iyong transmission at palitan mo na po yung mga pyesa na hindi mo pinalitan noong nakaraang panahon. Ito naman po susunod natin, pangatlo. Sir Joel Juarez. Sir, good morning. Tanong ko lang, masisira ba ang aircon kapag patayin kapag pataas ang daan and i-on ko ulit kapag pababa naman? So parang Sir Joel, parang ramdam na ramdam kita na mahina ang iyong sasakyan. Kasi pag paangat ka, humihina kapag ka naka-on ang aircon. Natural yon dahil mabigat umikot yung makina dahil nakarekta yung main pulley mo doon sa pulley ng aircon. Mabigat talaga yon. Unlike yung meron kang sakay, kahit napuno ka ng sakay, ay dahil sa meron ka namang conversion, meron kang ratio nung transmission mo, pati nung differential mo, kaya hindi ramdam nung makina yung dami nung sakay mo, nung load mo.
Pero yung compressor, dahil nakarekta yan doon sa pinaka main pulley, sa sigunyal ng makina mo, ramdam na ramdam mo yan. Kapag yan ay gumagana, humihina talaga yung makina mo. Pero Sir Joel Juarez, baka naman kailangan ng tune-up ng iyong sasakyan. Isa po yan. Baka mahina, or kung yan ay AUV, kung yan ay mga SUV, kasi hindi naman talaga malaking bagay na hihina ang iyong engine ng power ng sasakyan mo kung nakabukas ang aircon mo. Ngayon, Sir Joel, baka naman nagpalit ka rin ng malalaking gulong. Kaya po naapektuhan din yung power ng sasakyan mo kasi malaking gulong, hindi ka naman nagpalit, nag-regear, hindi ka naman nagpalit ng ratio. Sa akyatan, hirap po talaga yan. Pwede rin naman, baka yung compressor na nakakabit sa'yo, kung ikaw ay gumamit ng mga lumang compressor, kasi hindi mo naman sinabi dito kung ano yung sasakyan mo, huhulaan ko na lang, baka ang compressor ng aircon mo ay yung mga lumang Sanden, mga lumang modelo ng mga Sanden na piston type. Mabigat po talagang ikutin yan. Kaya yung mga modelong compressor naman, ang ginagamit nila ay yung rotary compressor. Wala na siyang piston na gumaganon, talagang rotary lang yung pump niya. So hindi ito mabigat ikutin tulad ng mga Nippon Denso na mga brand ng mga compressor, yung mga 15C, 17C. So hinuhulaan ko na lang kung ano yung problema mo dahil hindi mo sinabi dito kung ano yung sasakyan mo. Pero talagang malaking tulong po kung halimbawa ipa-tune up mo muna yung sasakyan mo. Ngayon, Sir Joel Juarez, meron akong isang tip sa'yo para talagang masolve mo yung problema mo at hindi ka na nagpapatay-sindi ng aircon mo kung pababa man o paakyat. Bumili ka po ng mga compressor ngayon na inilalagay sa mga electric vehicle. Itong compressor na electric compressor na 12 volts na pwedeng-pwede po yan diyan sa sasakyan mo. Hindi po ito makakapagdulot na humina ang engine mo dahil ito po ay hiwalay na, hindi na siya nakakabit doon sa main pulley. Ito ay susuplayan mo na lang ng 12 volts at kompleto na yung para tong yung mga aircon sa bahay, no, yung mga inverter. So ganun na yung operation niya. Low ampere, hindi siya mabigat ikutin at gagana po talaga ito sa mga sasakyan natin. So itry mo yan na Sir Joel Juarez para po makatulong sa iyo. Mga kapatid, iimbitahan ko po kayo. Sa April 4 to 7 ay gaganapin po ang Manila International Auto Show. Kasama po ang inyong lingkod doon at isinama po ako ng Grand Toro Oro, ang may-ari po ng Repsol dito po sa Pilipinas. Doon po sa gaganaping Manila International Auto Show ay nandoon po ang mga nagagandahang mga sasakyan at mga bagong teknolohiya pagdating po sa automotive. Kaya po iniimbitahan ko po kayo April 4 to 7, 2024 dito po sa World Trade Center. Makikita niyo po kami doon. So asahan ko po kayo mga kapatid.